So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, sa mabiyayang araw po sa ating lahat. Nais ko lang yung damit ko at medyo gusot-gusot, baka sabihan na naman tayong maasim eh. Kasi kanina sa live ko sabi sa akin na lakas-lakas mo man lahit, ang asim naman para ng mukha mo. Yan na, inayos ko na, bago ligo ako ha. Baka sabihan nyo na naman ako ng maasim. Ngayon, umuin nyo pa oh. Fresh from the bottom of your heart. So yun, pag-usapan po natin ngayon mga Dabarkads yung nangyayaring issue sa EAT na di umano ay nagkaroon ng dayaan. So di ba natin alam kung 100% sure to kasi ng mga panahon na to ay tulog po ako. Kaya hindi ko to napanood, no. Sa totoo sin, ang dami nang gumawa ng reaction dito, pero kaya ako to binigyan ng reaction bukod po dun sa nangyaring dayaan na yun, ay bibigyan ko rin po ng reaction yung mga nagsasabing ito nga daw po ay pakana ng TVJ para mapag-usapan. Ay nako. Hindi na kayo naubusan ng ng sursuela. Hindi na kayo naubusan ng yung bintang. Kada may mangyayaring issue sa Tito Vic and Joey, sabihin nyo sinadya. Bakit? Yung issue ni Buboy Villar na yung tauhan niya sa mamihan yung contestant, yun talaga ang sinadya. At ayun nga, eto may lang ako, nagulat lang ako dito. Ito, pangasar ko lang to sa mga vlogger ni Isko Moreno dyan, na bumabanat sa akin. Dito wala naman na tayong pakialam sa issue na to. Pero asawa ni Pera, bali dito kasi kung makikita nyo kung halimbawa na papipiliin talaga ako ng susuportahan, doon ako sa mga tao na walang ginawang masama or walang ginawang issue lalo sa bayan. Siyempre, sino pa ba? Tito Vic and Joey, di ba? So may napanood akong video dito. Sana kinagulat ko, 57 million ang iniwang utang. Laki nun So syempre, bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun, update po dun sa damit. Hindi ko pa rin po na ipapaprim kasi wala akong makita eh. Naghahanap pa ako ng paggawaan ng ganun. Naghahanap pa ako sa online. Sa online kasi yung rin magtiwala, baka ma-scam tayo. Saka alam ko kasi may pagkamahal din yung ipapaprim ko yung dalawang damit. Yung black na t-shirt tapos yung puti na may sign ng Tito Vic and Joey para maganda-ganda na yung display natin dito, no? So abang-abang lang ngayon, hindi ko binenta may mga nag-chat kasi sa akin nung nakaraan eh. Nakita niyo ba sa upload ko na binibili na 70k, 50k. Hindi ko bibenta yan. Sabi ko nga sa inyo, umidad man ako ng kasing edad ngayon ng Tito Vic and Joey ay nandyan pa rin yan sa akin Ano talaga yan eh, kasi alam nyo kung bakit tayo ko ibenta yan. Ano yan eh, parating na ng buhay mo yan na, alam mo yung miminsanan lang mangyari yun. Tapos hindi mo papahalagaan, di ba? So parang hindi ko kaya. Hindi ako tulad na iba dyan na yun nga, na tawag dito, na basta benta lang. At ayun, may papanood din po ako sa inyo. Ito, pagsasabay-sabayin ko na lahat. Ito yung pahaging ni Boss Toyo sa konti lang naman to, no? Yung pahaging ni Boss Toyo kay Wally Bayola, kay Sir Wally Bayola. Ay nako, Boss Toyo, pati ba naman ikaw? Okay na eh. Yan na naman kayo eh. Hindi kayo, kayo ba yung nandun sa video ni Wally? Kayo ba yung nasa video ni Wally Bayola na parang hindi kayo makamove on? Kayo ba yun? Ikaw ata yung Boss Toyo eh. Kaya parang hindi ka makamove on eh.
So bali mo ito, unahin natin yung kay Bustoyo, tapos sunod natin yung kay Isko, tapos ihuli natin yung issue mapatungkol sa dayaan sa TVJ na di umano ay sinadya daw. Nagtataka ako sa mga sinasabihan nila ang Tito Vic and Joey na sinadya daw yung issue para daw mapag-usapan. Eh noon pa naman, di pa nga tayo pinapanganak dito sa mundo, pinag-uusapan na yan eh. Sasabihin nyo, hindi pinag-uusapan. Ano ba naman? Ano ba yung mga mindset meron kayo? No? Ang mga kadaborkad. So, ito yung video, Ito yung video. Panoorin natin. Mamaya na yan kay... ito yung video kay... excuse me. Busog Ito yung video kay, kay Bustoyo. Bali po ito, may nagbibenta po na Aldab Super Rare Toys. Tapos, etong Bustoyo, may pagkagago. Sabi niya doon sa lalaki, ano ba yan ni Wally Bayola? So, siyempre, para sa akin, bilang TVJ defender ako, legit Dabbercads, parang hindi ko nagustuhan yung hindi pala parang, talagang hindi ko nagustuhan. Kasi sa dami-dami ng maging joke, bakit yun pa yung yun na yung punchline mo? So, ito, panoorin natin. Yes. Kaya, tapos yung, nag-try lang ako, baka pwede, baka pasok. Sige, tingnan natin yan. Ano ba yan? Mukhang ano ba yan? Di ba yung scandal ni Wally? Hindi naman. Narinig nyo? Hindi ba yan yung ni Wally? Malitin natin ha. Baka sabi niya edited eh. Kaya, tapos yung, nag-try lang ako, baka pwede, baka pasok. Sige, tingnan natin yan. Ano ba yan? Mukhang ano ba yan? Di ba yung scandal ni Wally? Hindi naman. Kung makikita nyo doon sa full video, parang napatingin nagulat. Nagulat po yung asawa ni Bustoyo na si Ma'am Joy na hindi niya akalain na yun yung joke ni pa-punchline ni Bustoyo. Ewan ko ba bakit Bagay, iba talaga kapag Tito Vic and Joey, Kasi pag may banat ka nga naman ng konti sa Tito Vic and Joey at sa legit Dabbercads ay talagang mapag-uusapan. Lalo na to si Bustoyo, kabit viral to. Oo, kailangan lagi to makasabit sa viral. Alam mo Bustoyo, okay naman na sana, kaso dito pumalpak ka dito eh. Yung gumawa nga nung video kay Wally Bayola, binura lang yung video, pero hindi naman nag-sorry. At speaking of sorry, yan yung kay AR Reaction Vlog na nag-sorry naman siya. Kaso medyo may siya dun eh, may alam mo yun, may pitik pa siya sa akin eh. Pero sabi ko sige, okay na yun, nag-sorry na rin naman siya. At ang katwiran niya ay burado na. Alam mo bro, kahit burado na yung video, nakatatak sa utak ng tao yan, tandaan mo yan. Nakatatak yung ginawa mo dun. Pero okay naman na yan, na din yun. Nag-sorry ka naman na, kaso hindi ko lang nagustuhan yung mga banat mo dun. Pero hayaan na natin. So yung mga Dabbercads, tingnan mo pagkaloko-loko to si Bustoyo, Kasi alam ko napanood niya yung video na nag-viral, yung dalawang vlogger na umag. Dalawang vlogger na na ulupong. Oo, na kung ano-ano yung pinagagawa dito sa social media na ewan ko, wala man ang nataon. Hindi naman ako tatawa sa content nun eh. Patawang ipot lang yun dito eh. Ikaw kung kumapanood mo akala mo tapos na tayo. Di pa tayo tapos, di ka pa tapos, uy. Hindi ultimo, alam mo ba pinapanood ko yung video mo kay Sir Wally? Alam mo ba? Hindi na ito may mention, natatandaan nyo yan guys. Yung nireactionan natin nung nakaraan, yung dalawa na nagbebenta ng damit na sinuot daw ni Sir Wally Bayola dun sa nag-viral na video. Hindi ko ba alam, kaya ako pumunta talaga, nagpursige rin akong pumunta sa E80 para ipanood kay Sir Wally yung pinaggagawa nyo. Binuran nyo nga yung video, pero nakasave na sa amin. So waiting ka na lang ha. So yun, punta na tayo dito sa isang video. Ito to. Ito shirt ulit. Saan na yun? Ito to.
Natatawa ko dito, sampal na naman sa fakers yan. Alam niyo dito, nakakatuwa dito mga Kadabar Kads. Sa EAT, Kalawsay Manalo. Kapag yung mga viewers nagsalita ng, "Oy, salamat po Itbulaga," tanggap at appreciate natin at parang hindi big deal. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi alam naman natin na Tito Vic and Joey yung talaga nagmamayari na Itbulaga, di ba? So ngayon, kung ikukumpara mo tong sinabi ng lalaki, kapag sila Isko Moreno at Buboy Vilaro, G. Sagedli, etong nangyari na to, eh baka tanggalan ka na naman ng mic. Pag sinabi mong TBJ. Ito lang yung mga yung mga pahiwatig na malapit na talagang makamit ng Tito Vic and Joey yung kanilang minimiti na makuha nila yung titulong Itbulaga. Kasi pang ilang beses na, ilang araw na hong sunod-sunod yung mga nangyari. Ewan ko kung nandito pa nasa share ito to. Oh, hindi yan matanda araw-araw na sampal yan sa Bulaga. Pakinggan nyo tong kay ate ha. Kung kailan lang din to kay ate Kailan lang din to eh. Oh. Maraming salamat po sa Itbulaga. Ito naman yung kay Kuya naman. Ito, pinaulit-ulit ko tong kay Kuya. Kaso mahina lang yung boses eh. Tapos si Kuya nung nasa likod si Kuya, yung nasa likod na yan, kaya po yan nagtakip ng tabo kasi nga nakita niya yung bungal niya dun sa yung ngipin niya dun sa sorry sa words na bungal. Yung ngipin niya dun sa camera. Ang sinasabi diyan ng mga tao, nagtakip daw, parang nahiya daw si Kuya na Itbulaga. Ba't mahihiya? Legit Dabar Kads naman yung nasa harapan nila. No? So yun, dito tayo mapunta sa isang video. Ito, magugulat kayo rito. Attorney or Sir Mike Abe. Ito naman, ito yung ito yung mga sampal sa mga vlogger diyan na bumabatikos sa atin. Mga vlogger diyan na bumabatikos sa atin, no, mga iskonyos, mga scorverses, mga scorverses. Mga iskorbarasis. Mga iskonyan. Lalo na si Boy Plema. Magawa ka pa na account mo kanina. Gagawa. Yung iba gumagawa na account hindi nyo kayang pumasok sa live ko nang gamit yung channel nyo. Natatawa ko kanina tapos biglang pumunta doon sa upload niya, sabi, supportahan natin bago upload ko. Tapos nag-comment sa akin yung gamit niya ako. Ay, sabi ko, Bopuls. Kasi siguro di ko malalaman. Bopuls ang hinayup. Pilido niya Pak eh. Ang dami nilang pangalan na gano'n, hinayupak. Ito sampay. Ito, labas ako disclaimer tayo, nag-reaction video lang ako dito Nagre-reaction video lang ako ano naman gawin na iba dyan? Hindi ako nagsasabi niyan. Ito, yung nasa video, si Attorney Mike Abe. Mamaya, ano na naman sabihin niyo sa akin, dito nyo makikita na kung sino ba talaga dapat ang suportahan. Isko Moreno ba ng revamp na Itbulaga? O ang Tito Vic and Joey ng EAT or ng TV5? Alam nyo yung issue kay sa yung issue kay Isko Moreno, yung mga issue may patunay. Yung mga issue na binabato sa Tito Vic and Joey, like yung sinisigaw ni Isko Moreno nung nakaraan,
na Pepsi Paloma. Oo, Pepsi. Tapos munta nga doon si Buboy tuloy. Munta nga doon si Buboy Bilar doon sa ano. Herme, may nagtahan soft drinks. Pepsi. Then, natatawa ako doon kasi, bakit tinanggal yung mic? Yung headset. No, bakit tinanggal yung headset eh? Doon nga sila halos nagkakarinigan. Tapos tinanggal. Pepsi. Sabi ko mga niya eh. Totoosin, ayoko talaga dapat banatan to eh. Totoosin, hindi naman to banat eh. Ayoko totoosin si Isko Moreno. Malaki din respeto ko dito no. Pero nung mga bumabanat na siya kay sa Tito Vic and Joey, wala na. Ay ko may something din talaga pala tong tao na to, kaya pala hindi rin pinalad. Okay, panoorin natin. Utang pala si Mayor na maiiwan. 15 billion pesos ang utang ng city government. Magkano? Moreno. Ito pa yung isa na utang pala si Mayor na maiiwan. 15 billion pesos ang utang ng city government na iiwan ni Isko Moreno. 15 billion? What? Totoo to? Bagay, yung attorney Mike Abi to, 15 billion? Oh my God. Magawa na kung ano-ano rito. May income ang Maynila, hindi naman pala. At ito pa yung isa nakakalula. Alak ng bakang elepante ito, napakamahal pala ng hayop niya sa ano. Yung palang Manila na binuksan ni Mayor Isko Moreno, na pinagmamalaking maganda, ay napakalaking pera pala ng ginastos. Initially, nakita ni Alex Lopez, 1.7 billion. Grabe. Hindi dapat ginastusan ng ganyang kalakihan. Dapat Manila ginastusan ay yung pagkain at medicine ng mga taga-Maynila. Naku, naloko na. Akala natin kung mga magsasalita, daming na ipagawa. Ayun pala mga puro utang. Sabi na nga. Siraulo dito si Sir Mike Abi eh. Oy, si Sir Mike Abi, si Mapino ito yung isa din sa mga nagtatanggol sa Tito Vic and Joey, palakpakan natin. Wala lang, nakita ko lang ito kanina, nanonood ako, sarap ng nood ko eh. Maya nakita ko siya. Ang caption pa, ito pa akala mo matalinom, yabang lang pala. Hello? No to NPA supporters. NPA supporters. Di ko alam yung issue na yan Nagre-reaction lang ako dito, no? Nagre-reaction lang po ako, Pero eto, nagtataka ako sa mga politika. Politika. Asawa ni... Bahala na kayo. Nagtataka ako kasi biruin mo, kapag sa mga health center, hospital, mga gamot na dapat ilaan yung pera, bakit kaya na mas inuuna ng mga politiko yung mga kalsada, yung mga paggawaan ng ganito, katulad na yung Manila Zoo, tapos gagastos ng bilyon. Samantalang sa mga health center, na alam mo yung mga hospital, maglagay ka sana ng sa worth of 1.5 billion pesos ang gandang hospital na nun. Ang dami ng matutulungan kung ibibili mo lahat ng gamot yun para dito sa Pilipinas. Okay, sabihin na natin kahit sa Maynila na lang Diba? Kung sa Maynila, diba sa Maynila naman siya naging mayor si Isko Moreno. No, parang laking pera nun. Tapos Manila Zoo. Sabihin, pinapahalagaan ng kapakanan ng mga hayop, animal. So, nandun na tayo sa point na yun. Wala mong problema dun. Pero, ang laki Tapos, utang pa pala. Hindi kawawa pala yung sumunod na mayor dun, no? Kasi siya yung bagay, magka-tropa naman pala siya. O nga pala, magka-isang bituka pala to si Mayor Isko, tsaka si yung mayor dun sa Maynila. Okay, palakpakan. May ko si mayor niya may nagawang maganda dun sa Manila Zoo Oo, magumanda yung Manila Zoo. Ang tanong,
Ayoko na ituloy. Ang tanong, marami rin ako mag-anak sa Maynila eh. Ganun pa rin naman daw. Wala naman na bago. Yun lang, yung may mga konting kagandahan. Ilang taon ba naupo si Missy, si Isko Moreno dun sa, sa Maynila? Ilang taon ba? Kasi di ako updated dyan eh. Mas update pa ako kay Biko eh. Kahit tsaka sa Siyempre, sa Tagig ako eh. Ilang taon ba yan? Comment nyo nga dyan mga Dabarkad. Sila kung ilang taon na na umupo to sa Maynila. Wala naman daw din nangyari. Ganun din naman daw. Yung squatter dun, ganun nandun pa rin naman. So yung paglilinis naman ng mga doon, ganun pa rin naman daw. Hindi naman daw lagi nahagip ng camera yung mga maduduming lugar doon. Pero kahit pa paano daw, may binago naman. May binago naman. Palakpak. Magagalit yung mga vlogger ni Isko. Kada banat, palakpak. Alam nyo, in history of the Maynila, mayor of Maynila. Wow, English yun ah. Oo. The Isko Moreno is one of the best mayor in Maynila. Palakpakan. O yan ha, inano ko na ha. Baka galit na naman kayo sa akin. Pinromote ko na yung Yorme nyo ha. Oo. Sige, tuloy natin ito. Sarap lang pakinggan. Mayor lang muna. Gusto magpresidente. Sa mayor pa lang. Sablay na. Ito na. Bilyon ang inutang at iiwang utang sa taga Maynila. Magastos ka, mayor. Kung magsasalita sa telebisyon, sa radyo, sa social media, parang ang galing-galing. Parang suwabing-suwabe yung paglilingkod sa Maynila. Eto't lumabas na ang totoo. Kapalpakan pala. Yan ang matinding. Sabi na nga mo magkakabukuhan eh. Ang lakas din ni Sir Mike Abe bumanat, no? Oo, ang galing din ni Sir Mike Abe. Bakit ito? Yung mga vlogger dyan ng Manila Isko. Bakit ito hindi nyo mabanatan si Mike Abe? Hindi nyo kaya, no? Hindi nyo kaya? Wala kasi utak eh, no? Alam nyo kung bakit ako yung binabanatan ng mga yan? Bukod sa hindi ko sila pinapansin. Tsaka kahit naman banatan nila si Sir Mike Abe, hindi nila kaya makipag-debate dyan. Magbablog nga lang sila, nag-edit na nga lang, utal-utal pa. Hindi pa matuwid yung pagtatagalog. Ata. Ganun yung magtagalog eh. Yung clickbait nga ginawang clickbait. Yung J Guevara, ginawang G Guevara. G Guevara. Paano naging G? G-I-E ba? J-A-Y ah. Okay sana katanggap-tanggap kung J Guevara, ganun. Hindi, G. G Guevara, G. Tapos may mga amaw daw, amaw. Wow. Okay, mapunta na tayo dun sa issue, no? Na kung saan may mga nangyaring dayaan sa EAT. At ayun nga, dito nga, hindi na nga maiwasan na hindi madamay or di masama yung issue mapatungkol sa mga nangyaring dayaan sa mga noontime show in history of the Philippines. At nangunguna nga po yung issue ni Buboy Bilar na ginawa niyang contestant yung trabahador niya sa pares or sa mamihan. Uy, sakto magtatayo kami ng mamihan, no. Sali ko kaya sa EAT yung yung magiging kasama ko. Mukhang buenas ah. Ito yung mga syempre nasama dito yung alam naman natin yung mga naging issue yung kaya Willie Rebillame, yung pera o bayong, di ba? Na jackpot tuloy. Na jackpot price na 1 million pesos pero nung nabuksan yung mga kahon puro zero. Tapos ito naman sumunod, ito yung scripted or pangdaraya na ginawa ni
Alam ko, mga 3 days pa lang ata sila nito eh. Tapos nag-scripted agad, di ba? So hindi na rin niya hindi na rin niya na mapapasama at mapapasama. Tapos ngayon nga, etong nangyari sa EAT ay kagagawan daw ng Tito Vic and Joey para daw mapag-usapan. Tapos may mga comment pa na iba na bakit hindi na lang daw binigyan yung matanda. Eh, pagkakaalam ko, binigyan nga yun eh. Alam niyo, Misa kasi, huwag yung pangunahan yung tao. Yung EAT, yung Rubber Cats. Misa manood kayo dun sa mga upload ng mga tao, ng mga behind the scene, dun yung makikita yung totoo. Dun yung makikita yung mga totoong kaganapan sa EAT. Pinuntahan ni Mayor si Manalo yun, tinulungan niya yun. So ito po, simulan na natin. Dayaan sa sugod bahay. Andito po yan, lahat ng listahan nakalagay. Tila nagkaroon ng aberya dahil sa nangyayaring ito sa isang segment ng EAT sa TV5. Totoo nga bang may nangyaring dayaan at hindi na pagbigyan ng isa sa dapat ay nanalo? Mukhang pati ang EAT ay nadamay na sa mga dayaan sa mga palaro. Hindi na bago ang mga ganitong balita dahil noon pa man ay nagkakaroon na ng aberya ang iba pang show. Gaya nga noon kay Willie Revilla Mesa Pera o Bayong. Wala ni isa sa Bayong ang papremyo na ikinagulat ng lahat. Pati na rin sa Itbulaga sa tape noong nagsimula sila ng malamang kakilala ni Buboy. Wait lang. Ang sabi kasi dito, hindi may hindi daw may ulitin natin. Wait lang Dayaan sa sugod bahay. Andito po yan, lahat ng listahan nakalagay. Tila nagkaroon ng aberya dahil sa nangyayaring ito sa isang segment ng EAT sa TV5. Totoo nga bang may nangyaring dayaan at hindi na pagbigyan ng isa sa dapat ay nanalo? Mukhang pati ang EAT ay nadamay na sa mga dayaan sa mga palaro. Mukhang ang EAT ay nadamay na sa mga dayaan sa laro sa mga noontime show. So hindi ako papayag dun. Kasi yung kay Willie Revillame, yung kay Willie Revillame po ay kasalanan po ng production po yun. Hindi po kasalanan ng mga host yun, ha? Yung kay Buboy Bilar at yun sa Fake Bulaga, hindi rin ang may kasalanan ho doon ay mismong may-ari, mismong halusos, mismong tape, lahat, mismong host, lahat sila. Kasi alam nilang lahat na magkakasabwat sila doon lahat. Alam ko, kahit si Isko, si Paolo Conde, si Buboy Bilar, alam nila yun kasi trabahador ni Buboy Bilar yung contestant. Diba? So yun. Yung sa EAT, hindi nyo pwedeng isama to, hindi nyo pwedeng ihalin tulad sa mga nangyari doon sa Pera o Bayong at doon sa Fake Bulaga. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi ito po ay kasalanan po nung contestant na si nanay. Ito po, disclaimer tayo, hindi po ako galit sa matanda, hindi ako galit ng nanay. Kasalanan niya po yun. Alam nyo kung bakit. Kasi wala ho dun sa listahan yung pangalan niya pero pumila siya at nangyayari din po yan. Nangyayari yan na buhay akong testigo dati dong pumunta ang one for all for one sa Taguig dun sa may Santa Ana. Yung alam niyo yung mga pila-pila, diba dati may mga number din yan, so inaano din yung mga pangalan noon, no? So meron po dun na alam niyo yun na tawag dito na tumayo siya sa number pero asawa niya pala yung asawa niya pala yung kasali. No, so hindi, di ba, nung mga panahon medyo maigpit na rin kasi yun na nga yung mga nangyayaring andayaan nun sa Pera o Bayong eh. No? Ganun ganda. Wala kayo dyan, ha? Sabihin niyo lang. Ang hingi, punta natin, hingi tayo, sorry. Hindi yung dinadalo nyo sa init na ulo nyo. Narinig nyo yung guys, no? Yung nangungalambot ng kaldero dun sa labas. Rinig na rinig dito sa mic eh.
Partida, may ano to ha, may noise ano to ha, hindi naririnig yung mga ingay sa kapaligiran. Pero doon sa kaldero, nagulantang ako eh. Rinig eh. Ganyan talaga guys sa ano dito sa bahay. Medyo tumatalo ng kaldero. Nawala na tuloy ako. Ay, lasa na tayo. Nawala na ako. So yun nga no, hindi to pwede halintulad dun sa mga nangyaring issue sa mga noon time show na about sa Dayan. Ay, hindi po yan pwede hindi mo pwedeng mai-connect. Hindi mo pwedeng maikumpara. Kasi napakalayo, no. Yung dalawang noon time show, yung kay Willie, yung kay Buboy or sa or sa Fake Bulaga ay ano po yun, kasalanan nila yung lahat. Eto kasalanan to nung kasalanan ng contestant. Wala pong kasalanan ng production dito, walang kasalanan ng TV5 kasi baka damay nyo naman TV5 eh. Walang kasalanan ng TV5, walang kasalanan yung mga host, walang kasalanan si Jose Manalo, Zombie, Stogie Zombie, si Sir Wally, walang kasalanan kahit yung mga writer, production dyan, cameraman, lahat yan, staff, marshal, bouncer, police, walang kasalanan dyan. Kasi tutusin nga, isipin nyo, bakit nandun yung si nanay, tapos wala naman dun sa listahan yung pangalan niya. Bago ka sumali dyan, no? So bago ka sumali dyan ay nililista pangalan mo at napakadali lang din naman din mangdaya. Kasi nga, halimbawa, ang pinapadala sa'yo salamin. Ang number, 'di ba, gawa sa papel. 'Di ba? Nakikita niyo minsan nababasa nga ng ulan na pupunit-punit, 'di ba? So, napakadali pong mandaya. Ilagay ko, punit lang ako ng papel. Isip lang ako ng number. Number 103, dikit ko doon sa papel. Di kasali na ako. Kaso nga lang, wala nga doon sa pangalan. Kaya, hindi nyo po ito pwedeng maisisi sa Tito Vic and Joey or sa Legit Dabber Cats. Hindi nyo pwede ito maisisi sa mismong production, sa mismong noontime show, no? Nilinaw ko lang po mga Dabber Cats At hindi ko rin po ibig sabihin na kung porket kasalanan ho nung matanda at kasalanan po nun ni nanay ay ibabash nyo po. Huwag nyo po ibash si nanay kasi nga syempre siguro sa kagustuhan niya lang din na manalo. Siguro na late sa listahan or hindi umabot at nag-start na nga siguro galing dun sa kapitbahay kaila Aling Flora. Syempre tatlo yan. Aling Flora, Aling Linda, tsaka si Aling Marites. So tatlo yan, magbe-best friend yan eh. Flora, Linda, Marites. Tatlo yan, bali tatlo yan sila. Magtotropa yan, childhood. Okay, kada meeting yan, minsan hindi na nakakapagsaing. Chismisan lang. Ayun, baka ganun yung nangyari. Baka kakarating lang, hindi nakapagpalista. Ayun, hindi na umabot hanggang sa nag-start na yung show. So, ayun. Bakit lalamunan ko dun Hindi ako makamove doon sa kalderong lumagapak eh. Gutom na siguro yung kuhain dun Nako. Gusto ko yung mga Dabber Cats, anong masasabi niyo? Di ba tama naman yung sinabi ko na hindi kasalanan ng production ng EAT. Lalo na yung mga host, lalo na yung lahat nga dyan, wala akong kasalanan dyan ng EAT. Kasalanan po ng contestant, ha? So tutusin, hindi ko pa nga tinapos yung video. Sige, tapusin na lang natin. Nandito na to eh. Hindi na bago ang mga ganitong balita dahil noon pa man ay nagkakaroon na ng aberya ang iba pang show. Gaya nga noon kay Willie Revilla Mesa Pera o Bayong. Wala ni isa sa Bayong ang papremyo na ikinagulat ng lahat. Pati na rin sa Itbulaga sa tape noong nagsimula sila nang malamang kakilala ni Buboy ang isa sa mga contestant. Tila pinili daw ng host ang gusto niyang isali sa laro dahil nakilala ng netizen sa tauhan niya ito. Inamin naman ni Buboy na kakilala niya ang lalaki, ngunit tinanggi niyang kagustuhan niyang piliin ito sa laro. Ang co-host na raw na sina Cassie ang pumili sa nasabing contestant. Ngayon ay usap-usapan naman ang nangyari sa EAT matapos magkaroon ng dayaan umano sa Sugod Bahay. Sa latest episode ng Sugod Bahay, medyo nahirapan ang mga host sa maghanap ng winner. Nakailang bunot ng numero ang Dabber Cats dahil ang nabubunot nila ay wala sa pila.
Kahit na bilangan nila ito ay hindi pa rin nakakarating sa kanila. Nagmarites nga kasi wala sa pili. Sabi pa ni Jose na baka nasa bahay ang mga natatawag at nang malaman nilang sila ang nanalo ay kinakapusa sila sa oras para pumunta sa mga host. Dahil unfair naman umano sa mga nakapila sa initan dahil Tama nga sila naman. ay nasa bahay at pupunta lang kapag sila ang natawag. May isa naman na nakapunta sa kanila at nakahabol sa double cards. Pinagbigyan naman ito na makausap kahit tapos na ang bilang para makahabol. Ngunit duda si Jose sa ginang kaya tinanong nito ang pangalan para masiguradong siya talagang nakaregister sa hawak nitong item na may numero. Dahil ang dapat hawak nila ay may nakaregister na pangalan nila mismo. Napag-alaman na hindi nito pangalan ng hawak niya at iba na nasa listahan. Dahil ang nakaregister ay yung anak ng ginang na dapat siyang pumunta at may hawak. Kaya hindi na pagbigyang manalo ang ginang dahil ang dapat natatanggap ng premyo Yung ay anak. ang anak nitong nakaregister. Marami naman ang nagsabi na tama lang ang ginawa ng EA. Tama lang. Dahil kung pagbibigyan ito ay unfair sa mga tama ang ginawa para sana manalo. Madaya kasi, di natin alam baka kaya wala sa pila yung iba ay nasa bahay at nanonood ng Showtime o Itbulaga sa TV pala. Nagbilang masyado, kawawa yung mga nagtitiis pumila. That's Alam nyo, napaganda nung ginawa ni Jose Manalo na yun. Ayos na ayos yung walang problema dun. Gaya na sinabi ko kanina na tatay ang nanay ang nakapila tapos anak pala yung nanalo. So bawal yun, no? Kasi unfair nga naman dun sa mga nakapila na bilad sa initan, diba? Alam nyo dyan, minsan nakapila na yung mga yan, hindi pa nag-on air, hindi pa nag-i-start yung show. So, awawa naman, diba? So, tama lang yung ginawa ni Jose Manalo, ni Mayor Jose. Wala akong problema doon. Tsaka yung mga basher, huwag nyo nga sisihin yung TBJ. Walang kasalanan TBJ dyan, mga saraulo. Kasalanan ng contestant yan, hindi agad siya nagmadali. Tama nga naman yung comment, mga mami, nanonood ng Showtime yan eh. Tapos, Mini, miss you. Diba? Ganun-ganun doon sa TV niya. So mga Dapper Gods, ano masasabi nyo sa isyung mga isyung na pag-usapan natin? Comment nyo lang dyan po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Bang